punta naman tayo sa gas effect factor. So, para makuha raw yung ating, doon rin sa topographic, factor, exposure category, tapos na rin tayo dyan. Doon naman tayo sa gas effect factor G, na makikita natin sa ating section 207A.9. So, ano nga bang ibig sabihin ng gas? So, if we say gas, ito yung rapid increase ng wind speed and nag-o-occur ito over a short duration. So, since nagkakaroon tayo ng rapid increase sa wind, so kailangan natin talagang i-consider itong gas effect factor. So, para malaman natin yung gas effect factor, kailangan natin malaman kung ang structure ba natin ay rigid or flexible. Ayan. So, sabi rito sa 207.8.9.1, yung gas effect factor natin for a rigid building or other structure is permitted to be taken as 0.85. So, meron tayo ditong determination on how, determination kung ang ating structure daw ba ay rigid or flexible. And it is defined in section 207.8.2. Pero, nakalagay rin dun ito yung nasa NSCP 2010. Yung ating daw building is rigid kapag daw yung ating building or other structure whose fundamental or natural frequency is greater than or equivalent to 1 Hz. Yan, kapag pumapasok daw tayo dyan, and greater than tayo or equivalent to 1 Hz, yung ating structure daw ay rigid, no? So, meron tayong dito, computation para sa natural frequency. Ito, ang sakit sa ulo. Ang daming equation, no? Ang daming sinasabi sa code. Ito, yung limitation for approximate natural frequency, ito yung mga limitation natin. Yung the building height is less than or equivalent to 91 meters and the building height is less than 4 times its effective length, L effective. Ito yung L effective. Pero dito tayo mag-focus sa approximate natural frequency. Meron dyan nakalagay, for structural steel moment resisting frame buildings, yung ating NA or natural frequency is equivalent to 22.2 over H, okay, raised to 0.8, na kung saan yung ating H is the mean height. So, paano yung mean height? Kunwari, i-draw natin yung ating structure. Ganito yung ating structure, hindi ba? Then, ito yung ground. Then, meron tayo itong height. Let's say, height H. So, sige, height H1. So, nasan yung mean height? Sa gitna nito ng ating group. Yan yung ating tinatawag na mean height H. So, kailangan natin matukoy yan. So, check natin kayo yung structure natin. So, ito yung ating structure, no? Ayan, no? So, masasabi natin yung mean height niyan. So, 7.5. So, H natin is equivalent to 7.5 meters plus ang adjust natin dito is 22.5. Ito naman is opposite. So, gagamit tayo ng tangent. So, opposite ang kinukuha natin, no? So, tangent of 10 degrees is equivalent to opposite na H prime over 22.5. So, therefore, ang H prime natin ay 22.5 multiplied by tangent of 10 degrees. Ito yung ating mean height. 7.5 plus 22.5 tangent of 10 degrees. 11.467. 11.467 meters. Yan pala yung ating mean height. 11.467. And yes, structural steel tayo, di ba? Mga bakal-bakal yung nandun. So, 22.2 over H na 11.467 raised to 0.8. So, nakalagay rito ay 3.15. So, since greater than tayo sa 1 Hz, ibig sabihin, yung ating structure ay rigid. Ayan. Okay? So, nasan yung natin? Mga sagot natin kanina. Ayan. So, rigid structure. So, since ang ating structure ay rigid, therefore, yung ating gas effect factor is equivalent to 0.85. Pero pwede nyo rin namang gawin to, yung rigid buildings or other structure, meron siyang nakabigay nakabigay yung equation niya sa NSCP 2015. Ang ating gas effect factor is equivalent to 0.925
multiplied by 1 plus 1.7 na yan. So, basahin nyo lang itong mga to. Makukuha nyo yung value. Pero, yung magiging value kasi natin dito ng G ay siguradong malapit-lapit lang din sa 0.85. Kaya siguro safe na rin talaga na ang gamitin natin na gas effect factor ay 0.85. Copy natin yan. Then next na tayo. Yung enclosure classification. May kita natin yon sa 207A.10. Yung enclosure classification, ito siya. So we have three categories for enclosure classification. Yun yung open building, partially enclosed building, and enclosed building. So, nakalagay naman sa ating structure or sa problem na yung ating building ay enclosed. So, under tayo sa category number 3. Pero, ano nga bang ibig sabihin ng open building and partially enclosed building? So, if you say open building, tumatagos talaga yung flow ng ating wind. So, bukas yung mga bintana, then yung pintuan, di ba? Ito siya, ayan. Bukas to. Tapos ito, bukas rin yan. Ayan. Parang literal lang din na, para siyang structural frame. Ayan. Kung structural frame yan, imagine ninyo, no? Tapos meron tayong roof dito. Kahit na meron tayong roof dyan, tapos dito, open. Ayan. Tumatagos lang din yung flow ng wind. So, i-consider natin yung ating structure as open building. So, ano naman ibig sabihin ng partially enclosed building? So, merong mga parts na bukas, kagaya na to. Pintuan, bukas siya. Pero sa likuran at sa mga gilid na wall, sarado. So, that is partially enclosed. So, sa atin, enclosed building tayo. Kahit na meron pintuan dito, sinasara pa rin yan. Diba? Tapos dito, wala tayong makikita na mga bintana. Diba? So, kino-consider natin na yung ating structure ay enclosed building. Isa rin ito dito. Then, nasan pa yung kanina na kinapin natin? Nasan yung mga sagot natin kanina? Ang haba kasi, no? Ayan. Kunin natin to. Meron na tayong KD. Meron na tayong exposure. That is exposure C. Then KZT. Tapos, yung gas effect factor, kung saan ang ating G is 0.85. Tapos, ang category natin dito na classification is enclosed. Category and classification, isa lang pala yun, sorry. So, ang ating enclosure classification is enclosed. Ayan. The enclosed building. So, saan natin gagamitin yung enclosure classification natin? Para dun sa internal pressure natin. So, internal pressure coefficient na GCPI. So, natin nahanapin yun sa section 207.8.11 and table 207.8.11-1. So, yan. So, yung ating table 207.8.11-1 for the internal pressure coefficient. So, para sa naman yung ating internal pressure coefficient? So, syempre, kahit na yung ating wind ay direktang tumatama dun sa exterior ng ating structure, hindi pa natin maiiwasan na meron pa rin tayong mga internal pressure sa loob. Internal pressure sa loob, redundant. O di natin maiiwasan na meron pa rin tayong pressure dun sa loob ng structure natin. So possible, meron tayong mga malalaking fan dun sa loob na napapos ng internal pressure. Di ba? So, since meron tayong internal pressure, kailangan natin i-consider yun para sa pagde-design or pagkuha ng design wind pressure. So, nakabase yun dun sa enclosure category. Para sa open buildings, partially enclosed buildings, and sa enclosed building. So, saan ba tayo nag-under kanina? Sa enclosed building. So, for all heights yan. Para sa walls and roofs. Ang nakalagay rito ay positive and negative 0.18. So, para sa yung positive and negative. So, yung positive, direct pressure siya or push. Then, yung negative is suction or pull. Ito, nakalagay rito, plus and minus signs signify pressure acting towards or push and away
from the internal surfaces respectively. Yun yung pull. Okay? So, ilagay natin yung ating GCPI. Ang ating GCPI is positive 0.18 and negative 0.18. So, tapos na tayo sa step 3. Wow! Natapos rin tayo sa step 3 natin. Next, para naman sa step 4. Determine the velocity pressure exposure coefficient, yung KZ and KH. Ito, medyo, rin to, mahaba-haba rin ng konti yung discussion natin. So, pupuntahan natin yung table 207B.3-1. Ito, yung ating step 4. So, para dun sa velocity pressure coefficient, KH and KC. So, paano nga ba yun? So, the velocity pressure, ito basahin natin. The velocity pressure coefficient Kz may be determined from the following formula. So, i-take note ko lang yung ating KH and Kz. If we say Kz, para yan sa windward side. Na kung saan, nagba-vary yung ating pressure. And then, yung ating namang KH ay para sa leeward side. Na kung saan, constant or parang properly distributed yung pressure natin dito sa leeward side. Yun yung pinagkaiba nilang dalawa. So, same lang din naman yung equation na gagamitin natin dito. Yan. Pero, ang mangyayari, kapag nasa windward tayo, yung ginagamit natin na subscript ay Z. And then, kapag nasa leeward side naman tayo, ang ating subscript ay H. Na kung saan, since H to, yan, take note natin, since H ang ginagamit nito, ibig sabihin, mean height. Yan. Mean height yung gagamitin dyan. Isang height lang. Eh di ba sabi ko kanina, nagva-vary yung ating pressure dun sa windward side. So, yun yung ating distance or height Z. No? Naka-height Z tayo na naka-given dito sa table 207B.3-1. So, sabi niya rito, yung atin daw, asan nga ba tayong exposure category? Sa C, no? Ayan. So, dun daw, magmula sa 0 meter to 4.5 meters, yung atin daw KZ is equivalent sa 0.85. And then, kapag daw nasa 6 meters tayo or 4.5 to 6 meters, ang atin daw velocity pressure is 0.90. At kapag ando na tayo sa 6 meters to 7.5 meters, yung atin daw pressure is 0.94. So, paano naman kaya doon sa formula? Ganun din yun. Isa lang din ang makukuha natin dyan. So, check natin. Doon muna tayo sa 0. Paano ba? May space pa ba rito? Wala na masyado, no? Sige. I-drawing natin dito siguro. Or, ito pala. Ayan. So, dito, meron tayong mga height. So, 0 to 4.5. Tapos, 4.5 to 6 meters. And then, 6 meters to 7.5 meters. So, 4.5, 6 meters, and 7.5. So, dun sa equation, may nakalagay rito na condition. For 4.5 meter, for height Z, which is greater than or equivalent sa 4.5 but less than or equivalent sa CG, ito yung equation natin. Then ito naman, para sa Z is less than 4.5. So, para yung sa dito sa 0 to 4.5 natin. So, kunin natin. Ang ating equation ay 2.0 times 4.5 over CG
raised to 2 over alpha. So, nasan yun? Ito. Yan. So, ang CG natin para sa exposure category C ay 274.32. Tapos, yung atin namang alpha is 9.5. So, 2.0 multiplied by 4.5 over CG, which is 274.32 raised to 2 over alpha na 9.5. Kaya dapat na magiging sagot dito ay 0.846 or approximately equivalent to 0.85. Kaya nga, yung pressure daw natin dyan ay 0.85 daw, yung velocity pressure natin. Okay, so mag-greater than tayo sa sa 4.5 ito. Sa 4.5 tayo. Siyempre pasok tayo sa less than CG. Ang lalaki ng mga CG rito. Ayan, no? 'Di ba? So 2.01 multiplied by Z. Let's say ang height natin is 6 meters. Ayan. Then over CG na 274.32 raised to 2 over alpha. Ang alpha natin is 9.5. Kaya nakalagay rito ay 0.899 or approximately equivalent to 0.90. Okay? Kaya, pwede nyo gamitin yung equation, ayan, or pwede na rin naman kayong magbase rito. Depende rin naman sa inyo yun. So, kung medyo sophisticated kayo, pagdating sa paglalagay ng mga pressure dito, kunwari, gusto nyo talagang masolve yung sa 0, sa 1 meter, sa 3 meters, then 4.5, pwede. No? Pero ang gagawin natin dito is isahang pressure na for 0 to 4.5, isahang pressure na para sa 4.5 to 6, then isahang pressure na para sa 6 meters to 7.5. Samantalang naman, dun, ito yung di ba, windward side natin. So samantalang naman dun sa ating leeward side, ang gagamitin natin dyan is yung mean height. O dito na siguro, yan. Mean height natin. Ano nga ulit yung mean height natin? 11 point. Nandito pa ba sa calculator natin kanina? Ayan, 11.467. 11. So, dito na tayo para sa ating step 4. Dun sa KZ. Na kung saan, sa 0 to 4.5, ang KZ natin ay 0.85. Doon naman sa 6.0 meters, 0.90. Doon naman sa ating 7.5. Actually, sakto doon sa height natin na 7.5. Ang nakalagay ron is ilan? 0.94. And then, yung atin namang KH is, syempre, susolve natin yung KH natin. Same lang din dito. So, 2.0, ang mangyayari lang is yung ating Z, imbes na Z, magiging H. So, therefore, KH is equivalent to 2.01 multiplied by H over CG. Then raised to 2 over alpha. Ganun lang din yan. So, ang ating mean height is 11.467 kung hindi nagkakamali. Ayan. So, 1.03. The mean height, ayan, sa H natin, this is 1.03. So, okay na tayo sa ating step 4. Punta naman tayo sa step 5. Kailangan natin matukoy yung velocity pressure QZ or QH. Anong ibig sabihin nun? So, kagaya lang din dito sa KZ and QH. So, if you say QH para dun sa leeward side na kung saan applicable lamang siya dun sa H or mean height, di ba? What I mean is, ang ginamit natin na height is mean height. Ayan. Then, para naman sa QZ, para naman yun sa windward side. So, step 5. Ito yan. Dito tayo nakapokus. Ito yung nakuha natin kanina, di ba? Or diniscuss ating equation kanina. Na 0.613 kz, kzt, kd, multiplied by v squared. So, okay na tayo sa kz. Meron tayo dyan. Ayan. Meron na rin tayong kzt. Ito. Then, meron na rin tayong KD. So, para naman yung QH. So, ganun din. Papatal lang natin yung subscript. Ang gagawin natin dito is QZ. It's equivalent to 0.613. Then, imbis na KZ to, magiging siyang KH. Tapos ito, KZT. Then ito,
KD, then V squared. At ang masosolve natin na unit para sa ating velocity pressure Q is Newton per meter squared. Yan. So, isolve natin. Step 5. So, para dun sa, siguro gamitin general equation, 0.613, then K. Tapos, KZT, then KD, then V squared. So, para sa QZ natin, tatlo yan. Ito, sa 0.45, sa 0 to 4.5, then sa 6 meters, and then sa 7.5. Tapos, para naman dun sa QH natin. Ayan. So, 0.613. Then, ang babaguhin lang natin dyan is yung K, di ba? So, gawin na lang ito siguro alpha A. Then, ang ating KZT is 1.0. Then, ang ating KD naman is 0.85. Tapos, ang ating wind speed is 50 squared. So, alpha, para sa 0 to 4.5, ang ating KZ is 0.85. So, 1107.23. 1107.23. So, Newton per meter squared to, or Pascal. So, para sa 6 meters naman, this is what? 0.9. 1172.36 Pascal. And then, 0.94. 1124.47. 47. Tama ba? 47 Pascal. And then, para naman sa QH, isa lang ang height natin dyan. Diba? Yung 11.467 na kung saan ang ating KH is 1.03. So, 1341.704. 13, kalang to kagad 41.7, okay, 70 Pascal. So, siguro i-shade na natin to. Ayan. So, nasolve na natin yung ating velocity pressure Q. So, okay na tayo sa step 5. And yes, di ba kanina sabi ko sa inyo, huwag na natin basahin yung kanina sa introduction kasi iisa-isahin rin naman natin siya. O, di ba na-discuss na natin yung KD, wind directionality factor. Ang ating KZ is velocity pressure based on exposure coefficient or exposure category. Ito, ayan, sa exposure category natin. And syempre dun sa height natin, ayan. KZT is topographic factor, V is basic wind speed, QZ is velocity pressure calculated at height Z, and QZT is velocity pressure calculated using equation, okay to, at mean roof height. Okay. So, hindi pala QH ang gagawin natin dito. Ang pinapagamit ng NECP 2015. Ang pinapagamit pala at roof mean height H is QZT. Pero nakakalito kasi tignan nyo dito, ito meron tayong KZT tapos meron tayong KH, no? Medyo nakakalito yun, no? Tama? Nakakalito siya. Oh, medyo nakakalito kasi ang ZT is ginamit sa topographic factor, no? Ayan, no? Topographic factor siya ginamit. Eh, bakit to bigla? Dapat QH siya, no? So, siguro, state tayo sa QH para mas malinaw. Kasi, based naman dun siya sa, sa mean roof height. So, siguro, stick tayo sa QH. Ayan. Then, next. Step 6. Ang nakalagay rito is, determine the external pressure or CP. Or CN. So, ang dami sinasabi. Okay? Pero, dito lang tayo magbe-base. Saan ba? Sa gable roof tayo Ito, gable tayo. No? Under tayo sa figure 207B.4-1. So,
ano kasi yan, types of roofing. So, meron tayong flat roof, gable roof, hip roof, monoslope, or mansard roofs, yan. So, under tayo sa ano? Sa gable roof. Yan. So, check natin yung table. Ito yun. Yung table natin. And, dapat matutunan ninyo yung pagtukoy ng windward wall, leeward wall, and side wall. So, check natin dito. Yan. Ito yung para sa windward wall. Tapos, dito naman yung ating leeward wall. Tapos, ito naman yung ating tinatawag na side wall. Dito sa harapan niya, tapos dito sa likuran. Side wall din yan. So, kung dito naman sa front view niya, ito yung windward. And ito yung buong leeward side. And na kung saan, dito sa windward side, gagamitin natin yung para sa height Z na 4.5, 6 meters, and 7 point. Pero dito, constant yung ating pressure. So, marirealize nyo yan dito. Ayan, ito. Ito yung top view or plan view. Ito yung ating windward. Ito naman yung leeward. Na kung saan, mapapansin nyo, na sa windward, direct or positive pressure or push. Then sa leeward side natin, sa side wall, ito, sa side wall, and sa leeward wall, ay pare-pares na suction. Okay? Then, kapag pinuntahan natin yung elevation, ito yung ating windward. Tapos, ito naman yung leeward. Suction din siya. I mean, ito, direct pressure. Ito naman, suction. Then, ito naman yung ating windward side. And ito yung leeward side. Pero sa, sa windward, possible kasing mag-iba. Pwede kasing maging positive. Pwede naman siya maging negative. Depende saan? Dun sa GCPI or yung sa internal pressure natin. Kung mahina yung internal pressure natin, possible na mag-negative tayo. Pero pag malakas ang ating internal pressure, wait lang. Yung internal pressure kasi is baliktad pala, baliktad. But anyway, ayan. Dito sa windward side ng ating roofing, ayan, possible siya maging positive or negative. So, dun muna tayo sa step 6. Ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na constant and varying. Kasi mapapansin nyo dito sa windward side, nagbo-vary. Ayun, meron nga siyang paganto. Ayan. So, hindi pantay-pantay yung hindi equal yung pressure natin. Samantalang, dito naman sa windward side ng ating roof and sa ating leeward side ng roof and also sa leeward side wall, sa leeward wall, constant. Hindi sila nagbabago-bago. Ito yung binabanggit ko sa inyo kanina sa KZ and QH. So, punta tayo ulit sa ating step 6. Ayan. Basahin natin mabuti to. Kailangan nating matuko yung ating L over B or yung ratio ng L over B. Tapos, doon natin matutuko yung CP. Pero ano nga ba yung ating L and B? Kapag sinabi natin L, length ba yun? Yung B, base? Hindi. Basahin natin dito. Meron tayong notes kasi sa table na yan eh. Ang nakalagay rito, yung ating B raw ay horizontal dimension of building M measured normal to wind direction. No? Normal daw siya. And then, yung ating namang L is horizontal dimension of building meter in meters measured parallel to wind direction. So mula rito sa ating figure, ano ang L and ano ang B? So since ang ating wind dito is papunta rito, ayan, ang perpendicular sa kanya is itong side na to, na 45 meters. At ang parallel sa kanya, ayan, parallel sa kanya is yung 22.5 plus 22.5 meters. So nagkataon dito sa ating figure ay equal lang ating L and nagkataon lang. Pero syempre, mamaya, ang ibigay sa inyo ng mga professor ninyo iba yung sukat ng ating
L and B. So, basta lalahanin ninyo, kapag B, perpendicular doon sa direction ng ating wind. Kapag naman L, parallel doon sa ating direction ng wind. So, step 6, ang ating L over B is what? Is equivalent to 1.0. Parehas lang kasi na 45 meters, di ba? So, 1.0. So, para daw sa windward wall, lahat daw ng value ng ating values ng ating CPI 0.8. Take note. Ito nakalagay para dito QH. Siguro nagkamali lang siguro dito kanina, no? Hindi siya QZT, it's QH. QH siya. Kasi nakalagay rin dito QH. So para sa windward wall, syempre QZ ang gagamitin din natin dyan. Ang ating CPI 0.8. So or dito na siguro, letter A. The windward wall. Ay, hindi pala kasya rito, no? Ang ating value ng CPI 0.80. Letter B, para sa leeward wall. Meron dito 0 to 1, 2, and greater than 4. E di ba pasok tayo sa 1.0 na L over B. So ang ating CPI negative 0.5. Then, letter C, sidewall. Sidewall, all values, pare-parehas na 0.7. Take note lang natin. Windward, QZ, leeward, QH, and sidewall, QH. Place natin dito sa step 6. So, meron na tayo itong wall pressure coefficient para sa windward wall, leeward wall, and sa sidewall. So, saan natin gagamitin yung mga yan? Dun sa ating design wind parameters na P. So, okay naman tayo dito na sa step 6. And hindi pala mahaba yung step 6, sorry. Lang siya, pipili lang tayo dyan kung saan under yung ating type of rope.